Good day, sir. I'm Michelle Sagarkan, and this is my video presentation about the Golden Triangle and the Golden Crescent. So, as you say, the Golden Triangle and the Golden Crescent, ito ay ang dalawang pangunahing rehiyon sa Asia na kilala sa kanilang kasaysayan na illegal na production ng opium at iba pang pinagbabawal na gamot. So, ang Golden Triangle and the Golden Crescent ay pareho silang may malaking epekto sa mga daigdigang kalakalan ng droga at nagdulot ng malawak na suliranin sa kalusugan at seguridad. So, next is we have to tackle about the Golden Triangle. So, the Golden Triangle, as we say, is isang bulubundukin na rehiyon na matatagpuan sa silangang Myanmar at hilagang Laos at hilagang kanluran ng Thailand. So, ang Golden Triangle ay mayaman sa kasaysayan ng pagtatanim ng opium na nagsimula pa noong mga 1950s. Sa kasalukuyan, ang bahagi ng Golden Triangle sa Thailand ay naging isang aksyon ng turista na may mga museo at parke. Then, gayunpaman, ang Myanmar ay nanatiling isang pangunahing pinagmulan ng opium sa mundo. So, ang Golden Triangle is matatagpuan sa Thailand, Myanmar, or Burma, and Laos. Then, next is the Golden Crescent. The Golden Crescent, ang Golden Crescent naman ay matatagpuan sa hangganan ng Pakistan, Iran, at Pakistan. Katulad ng Golden Triangle, kilala ito sa malaking produksyon ng opium at heroin. Ang Pakistan ay naging pangunahing pinagmulan ng opium sa mundo simula ng 1991 na umabot sa mahigit 90% na pandaigdigang produksyon. Ang Golden Crescent ay may mas mahabang kasaysayan sa produksyon ng opium kumpara sa Golden Triangle. Philippine drug problem and drug laws and leading agencies. Ang suliranin sa droga sa Pilipinas ay nagsimula noong 1972 na may 20,000 na gumamit ng droga sa pangunahin na gumagamit ng marijuana. Ito ay humahantong sa pag-aproba ng Republic Act 6425, Dangerous Drug Act of 1972, at sa paglikha ng Dangerous Drug Board or DDB upang mapangasiwaan ang mga patakaran sa droga, pagpapatupad, rehabilitation at pag-iwas. Pangasiwa ng mga droga at pagpatupad ng mga rehabilitation at pag-iwas, meron tayong 7 pambansang ahensya. Ang una, ang naging bahagi ng DDB or Dangerous Drugs Board, kabilang na ang DOH, DSWD, DOG, DepEd, DND, DOF at NBI. Sa paglipas ng mga taon, nagkaroon ng mga susog upang mapahusay ang mga patakaran sa droga, tulad ng Batas Pambansa no 179 noong 1982 na ang uri ng higit pang mga narcotics bilang mga mapanganib na droga. Ang dekada na 90 ay nakakita ng mas matinding mga pagsisikap laban sa droga, kabilang ang Oplan Iwas Droga at Mamamayan Ayaw ng Droga or MAD. Noong 2002, pinalitan ng RA 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act ang RA 6425 na nagpalawak
sa pagiging membro ng DDB or Dangerous Drug Board at lumikha ng Philippine Drug Enforcement Agency, which is ang PDEA, para sa mas mahigit na pagpapatupad. Ang pagsulong sa teknolohiya ay nagpabuti sa mga programang laban sa droga tulad ng DDB or DIEL para sa pag-uulat ng mga alalahanin na may kaugnayan sa droga at EDA-DIN para sa pamamahala ng data. Ang programang Barkada kontra Droga ay nag-udyok din ng mga komunidad sa pag-iwas ng droga. So, sa ilalim ni Pangulong Rodrigo Duterte, ang pag-iwas sa droga ay naging isang prioridad na humantong sa rehabilitation na nakabatay sa komunidad, mga patakaran sa lugar at trabaho na walang droga. At ang Philippine Anti-Illegal Drug Strategy or PADS sa ilalim ng AO66 ng 2018 na naglalayong magkaroon ng mga komunidad na walang droga sa taong 2022. That's all for today. Bye-bye. Thank you for watching.